Ampalaya Plus. Huwag pabaya sa diabetes. Habang maaga, mag-Ampalaya Plus. Nakikinig na usapan, umahati ka buong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna ng talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello sa lahat ng mga sausawera at sausawera. Handa na ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? O sa Ryan, ready na rin ba? Aba, ready na kami. Ikaw, Hans, how are ya? Siyempre kami din siyang ready na! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Harapan ating pag-usapan, aminan, awayan at magukayan. Gusto mo bang makisaw-saw tara ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Face to face, Sinong sisimangot? face to face, Sinong ngingiti? face to face, Ang mga problema, face to face. pag mong talikuran, harapin mo, face to face. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang makabuluhang umaga na naman po ang ating pagsasamahan dahil siyak na mabubusog na naman po kayo sa bawat aral at kwentong ating pong matutunghayan dito lamang po sa programang sinusubaybayan ng buong bayan, syempre pa. At kahit nga sa ating fan page, sa ating pong account sa Facebook, dumadagsa na rin ang mga sausawera at sausawera. Ito po ang ilan sa mga mensahe nila. Mula po kay Amy Jean, aba kapangalan. Balajay, sabi niya, super dami pong moral lesson ang nakukuha sa face-to-face. Isa rin po kayong daan upang makatulong sa ating gobyerno at sa ating mga kababayan na kahit papaano po ay may mga nare-resolbang problema kada araw. Salamat po kayong Ami. Ito galing naman kay Geraldine Valeser. I love face-to-face. Para kang pagkain na araw-araw dapat talagang panoorin. Hinahanap-hanap ko. OMG, di ako makakatulog nang hindi makakapanood ng show niyo. Good luck. Love you, Chang, Ami, and Hans Mortel. More power. Salamat, salamat. Pero bago po ang lahat, nais ko rin po munang batiin ang ating mga sausawero at sausawera. Aba, balita ko po. Diyan sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, lagi rin po tayong pinapanood. Sobra pong natutuwa talaga kami dito sapagkat ayon po yan sa ating mga kapatid dyan sa New Bilibid. Simula daw po nang magkaroon ng face-to-face, talagang hindi na po sila bumitiw sa TV5. Wow! Thank you very much po sa inyong lahat. At syempre ako pa rin po ang inyong nag-iisang Chang Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito talaga ang kukumpleto ng umaga ng mga sausawero at sausawera natin everyday. Hindi pwedeng mawala ng energy to. Hindi siya nalolobat. Wala siyang kapaguran sa trabaho. Umaga, face-to-face. Gabi, AOA sa radyo. Kasama ko. Tapos may show pa sa Punchline. Iba ka, Hans Mortel. Salamat siyang naku! Kailangan kasi talagang magsipag. Mahal ang mga bilihin, hindi ba? Oo, kaya sana sa inyong mga bahay ngayon, pagkatapos ninyong manood ng show namin, abay syempre, balik tayo sa trabaho. At alam niyo po ba na hindi lang ako ang todo kayod sa programang ito. Syempre, nandiyan ang aming staff, nandiyan si Siyang Ami, at may 3 tao pala talaga namang nagpupursige. Ikinakayod talaga nila na magkasundo ang ating mga bisita. Sila po ay walang iba, kundi ang ating trio tagapayo! Naku, eto po, 3 taong walang kapaghuran sa pag-intindi, sa pagpapaunawa at syempre sa pagmamahal sa ating mga bisita. Unahin ko na po ang ating legal expert. Wala pong iba kundi isa siyang professor sa College of Law ng University of the East. Nako, napakahusay, medyo stricto,
pero mapagmahal din naman. Si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo, eto, Diyos ko, grabe din ang schedule. Pero she takes time out, hindi lamang po dito sa ating programa. Alam niyo ba, kahit tapos na po ang programa, kahit nagkabati ng mga bisita, abay kasama pa rin siya sa parang tinatawag nating debriefing. Ganyan siya katutok sa ating mga bisita. Ang ating pong psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo po nating tagapayo, eto hindi rin nagtatapos sa pagtapos ng ating programa ang kanyang role kasi pinipilit niya rin maging talagang guide para sa ating mga bisita. Pinapupunta pa nga niya po sa kanyang parish kung kakayanin ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. Oh, yan ang tatlong taong talagang todo kayon. Hindi ba siyang Hami? Salamat sa iyo, Hans, mga kapatid. Isang babaeng pusong lalaki po ang naghihinanakit laban sa nanay ng kanyang girlfriend. Dahil daw po sa loob ng halos 3 taon, hindi pa rin daw siya matanggap kahit magkasama na sila sa iisang bahay. Aba, yan po ang ating face-to-face issue of the day. Hindi nga po sa aking boto dahil nga tibo daw ako, minumura ako. Pag umuwi po ako, minsan pinapasalubungan ko. Nagigising ako sa umaga, nakikita ko lang pinapakain po sa aso. Madada, mabunganga. Kasi gusto niya nga, lalaking mapangasawa ng anak niya. Yan ang hinanakit ni Beng laban sa nanay ng kanyang jowa. Ayaw ko nga sa kanya eh. Nasusuka ako pag nakikita ko siya. Binibigyan niya ako niyang pagkain, binibigyan ko sa aso eh. Ang magbunga nga ako para sa kanya. Ayaw ko siya makikita. Ako nga gusto kong magkaapo ako, no? Paano yung magkakaapo na tumbong? Sana, tanggapin niyo po ako bilang tao kasi kahit nakikitira lang po ako sa inyo, wala po akong magagawa. Mahal ko po yung anak niya. Kung lumayas ka dito, di ko makatanggap ang mukha mo. Nasusuka pag nakikita kita. Saan kaya hahantong ang pag-ibig ni Beng para sa anak ni Aling Cyril? Yan ang ating face-to-face issue of the day. Sa iisang bubong na po sila magkasama pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw siya tanggap ng itinuturing niyang pangalawang ina. Ang hinanakit po niya sa ina ng kanyang girlfriend, ilalabas na po niya. Narito't makakasama na natin si Josephine Beng Fegason. Pasok! Ate Beng, magandang umaga. Umaga po, Ate Ami. Ano ba ang pangalan ng iyong girlfriend? Neng po. Ha? Neng. Neng. Opo. Ano pangalan ng kanyang nanay? Siya, ano po, Cyril Auster. Si Aling Cyril. Balikan lang natin, kailan kayo nagkakilala ni Neng? Yung iyong girlfriend? Matagal na po, magti 3 years na po kami. Okay. Ngayon po, nagkasabay lang po kami yan sa isang jeep. Oh, doon kayo